sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Kaisa ng buong simbahan, gunitain natin si San Benito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang pag-adya ng Panginoon sa atin sa matinding lindol at bagyo. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa at ang mga kasama nating nagsisimba, lalo na yung mga may pinagdaraanan. Tumaybay po sana ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nang taong mamatay si Haring Oseas, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, banal, banal ang Panginoong na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas na kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling na mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanan. Nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na, ang suot sa katawan, at damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa nung una. Bago pa ang anuman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag, ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari, ang damit niya'y maharlika. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon, kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurain ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong pagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, kikilalin ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit, ang magtatuwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatuwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasi Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang mga bagay na kinatatakutan ninyo? Aware po ba kayo sa mga mahalagang bagay na hindi nyo nagagawa at ang mga magandang experiences na hindi nyo magawang maranasan dahil dito? If so, bakit ayaw po ninyong paglabanan ang mga takot na ito? Ang takot ay normal lang sa buhay ng tao sapagkat tayo'y tao. Limitado ang ating kakayanan. May mga bagay na hindi natin alam, may mga bagay na hindi natin kaya. Kaya normal lang matakot. Sinisigurado ko po sa inyo na kahit ang pinakamayaman o makapangyarihan, pinakamatalinong tao sa buong mundo, kung magpapakatotoo lang sa sarili nila, aaminin lang may kinatatakutan din sila sapagkat alam nila, hindi lahat kontrolado nila. Again, that's why normal lang ang matakot. Ang hindi po maganda ay yung tayo'y magpatalo sa takot. Yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon sa ating mabuting balita kung saan 3 beses niya yatang sinabi dito sa kanyang mga alagad, do not be afraid.
Hindi po niya sinabi ni pinahiwatig sa kanyang mga alagad na hindi sila matatakot. Bay, sino ba naman ang hindi matatakot sa mararanasan ng mga alagad kapag sila nga naman ay sinugo na ng Panginoon na parang mga tupas sa gitna ng mga asong gubat kapag nililitis na sila sa harapan ng mga gobernador at ng mga hari. At kapag pinagkakanulo na sila, maging ng kanilang sariling pamilya, sabi nga natin, tao lang din naman sila. And so the Lord repeatedly encouraged them, told them, kayo matakot. Sapagkat kung magpapatalo nga naman sila sa kanilang takot, hindi lang magagawa at ma-experience sa mga dakilang bagay. Halimbawa, sa tingin po ba ninyo lalaganap ng mabilis ang katotohanan tungkol kay Kristo sa iba't ibang panig ng mundo kung nagpadala sa takot nila ang mga apostol? I don't think so. Maaaring lumagana pa rin pero maantala ng matagal na panahon kung nagpatalo sa kanilang takot ang mga alagad ng ating Panginoon. No wonder hanggang sa huli, pinuputakti sila ng mga kampo ng kadiliman para takutin sila. Hanggang sa huli kasi, most of them risked and even offered their lives for the sake of the gospel. So ibig sabihin, hanggang sa huli, hindi sila nagpatalo sa kanilang takot. At ito nga po ang siyang naging dahilan upang mabilis na lumaganap at maging matatag ang ating simbahan. Nakagawa sila ng dakilang bagay. Nakaranas sila ng dakilang bagay. You see, Jesus knew very well that his apostles had many great things to offer for the church. And he should. Kasi siya ang naghanda sa kanila. Siya ang nag-train sa kanila. Physically, emotionally, mentally, and of course, spiritually. Giving them power and authority. So alam niya, maraming mga dakilang bagay na kayang gawin ang mga alagad niya na hindi nga nila magagawa kung nagpatalo sila sa takot nila. Kaya ganun na lamang ang pag-encourage ng Panginoon sa kanila. Kamakailan po ay nakita ko ang shared memory ng aking kaibigan si Eric Del Rosario. Siya po ay sumali sa tawag ng tanghalan taong 2020. Ayan po siya. Ganda, di ba? Pero Eric ang pangalan, sabi sa inyo. May mga minamahal akong kaibigan na miyembro ng LGBT community. Anyway, nung mapanood ko yung performance niya dyan, my first time, nagtaka ako, sabi ko, si Eric ba ito? Kasi ang layo-layo sa alam kong Eric Del Rosario na kapag kumakanta, mayroong command sa stage ang presence. Maganda talaga ang boses. Dito talagang very tentative siya at parang impede ang boses niya. And true enough, sapagkat nang basahin ko yung caption niya dito, sabi niya, yan, Diyos ko, kinakabahan ng anti-Mimay. You see, what our fears can do, it can keep us from doing the great things that we can do. Sayang. At mas lalo po sayang kung mas maraming tao ang naapektuhan dahil sa takot na ating ayaw paglabanan. Halimbawa, yung takot mo na mamuno sa lugar ninyo kahit kinakailangan na ng matinong pinuno ng mga tao dito. Yung takot mo na magsabi ng totoo kahit marami nang napeperwisyo ang kasinungalingan mo ng ibang tao. Yung takot mo na tumulong kahit kailangan na ng tao. Yung takot mo na magtrabaho kahit gipit na ang pamilya mo. Yung takot mo na magbago kahit hirap na ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Yung takot mong magpatawad o humingi ng tawad kahit lumalala na ang gulo. Yung takot mo na humingi ng tulong kahit hindi mo na talaga kaya at pagod ka na. Nako, mas lalong sayang sapagkat mas maraming tao ang nadadamay. Mas maraming mga naapektuhan na hindi nakakaranas sa mga dakilang bagay na dapat nilang maranasan kung ang takot mo lamang ay iyong pinaglalabanan. Kaya po sana paglabanan natin ang mga takot natin
Lalong-lalo na yung mga fears natin na kung mapagtatagumpayan lang natin, hindi lang tayo ang makikinabang, kundi pati na rin ang maraming tao sa buhay natin. Hindi man para sa atin, para sa kanila. Lumaban na tayo. Harapin na natin ang takot natin. After all, hindi naman natin ito haharapin o paglalabanan ng mag-isa. Maliwanag ang sabi ng Panginoon sa Biblia. Sa paulit-ulit niyang pagbibigay sa atin ng encouragement at pagkasabi na do not be afraid, laging may karugtong na ang sense ay, I am here. It is I. Huwag kayong matakot, narito ako, sasamahan ko kayo. Yun ang kapartner lagi ng encouragement na yun. And He should. Talagang tutulungan tayo ng Panginoon dahil siya ang pinaka-nakakaalam ng mga bagay na kaya natin gawin na hindi natin nagagawa dahil sa pagiging takot natin. At yung mga dakilang bagay na papakinabangan natin ng mga tao sa buhay natin, lalong-lalo na ng pamilya natin, kung paglalabanan lamang talaga natin ang takot natin. So siya ang pinaka-nakakaalam ng mga bagay na yan. Kaya siya rin ang pinakaunang mag-encourage sa atin at pinakaunang tutulong sa atin upang mapaglabanan natin ang takot natin. And that's how we gain courage, not in the absence of fear, but in the presence of Jesus, telling us, I got this. Kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Laban lang. Kakayanin mo yan dahil nandito ako upang ikaw ay tulungan. Ito po sana ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. May magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Makapangyarihan siya. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, tutulungan niya ako. Alam kong di Dahil nakikita niya ang paghihirap ko. ang Ang lungkot ko, ang halos araw-araw na pag-iyak. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, napakarami kong takot na kung iisipin ko, marami kong naisasakripisyo. Alam kong kaya ko sa tulong mo. Alam ko rin naman po ang kakayanan ko. At alam ko ang mga namimiss ko. Ang mga nakalalampas na opportunity ng pagmamahal, ng kabutihan at ng kaligayahan, lalong-lalo na sa aming pamilya. Dahil sa mga takot na aking nararamdaman. Panginoon, tulungan mo po ako na maging malakas ang loob ko, lalong-lalo na kung para sa kabutihan. Lalong-lalo na kung hindi naman para sa akin, kundi para sa kapwa ko, kundi lalo na para sa pamilya ko at para sa ikapupuri mo. Tulungan mo akong gawin ito. Hallelujah! Palakasin mo po ang loob ko. Hindi sa kakayanan ko, kundi sa pagmamahal mo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero maging maayos pa rin ang lahat. Ang pagmamahal daw ang siyang lunas sa takot. Pagmamahal ng Diyos. Kaya
gagamitin niya ang kakayanan niya, ang kapangyarihan niya para tulungan ka. Maniwala ka dahil mahal ka niya. Dahil gusto niyang matupad ang mga maganda niyang plano para sa iyo at sa mga tao sa buhay mo. Kaya paglabanan mo ang takot. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami mahagina kay Kristo, sugong hirap. Sa trigo at ubas nagmula, sangos siyang alay ng madla. Handog ng bayan mong hinirang, tanggapin mo't gawing katawang dugo ni Kristo. Tanggapin mo't gawing katawang dugo ni Kristo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita ni San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami paging tapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakayos at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa nilayo na aming Papa ni Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal tulad ni San Benito na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming magkasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya, upang purihin siya, upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilag. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamag, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatag. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay,
tuluyang matupad siya ay Mahal nawa. na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Marami pong salamat sa tiwala ninyo at sa pagmamahal sa ating inang simbahan. Thank you. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Yun po ang lagi kong personal na dasal para sa inyo. Thank you po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your